Magandang araw po sa inyo mga kalapatids. Kuya Toy Beats na naman para magbigay ng update dito sa ganapan dito sa Hileo Slope mga kalapatids. So inuulit ko po, pasensya po dahil nga po medyo madalang po tayo mag-upload ng ating update po sa inyo dahil nga po nagkaroon po ng diferensya yung ating YouTube channel. Hindi po na-monetize yung mga ginagawa ni Kuya Toy Beats update, yung mga vlog ko po. Kaya ginagawa ko para lang magkaroon tayo ng communication sa mga ating mga subscriber. Paisa-isa nagkaano ko miski hindi na ma-monetize para naman na-update ko po kayo sa kaganapan dito sa Hileo Slope mga kalapatids. So pansinin niyo itong kulungan natin, wala na pong karga. Napapakita ko po sa inyo. So wala na pong laman. Ang natitira na lang po rito ay may mga anak. Pero mamaya iaakyat ko na rin to kasi medyo kumakain na tong anak nito. Ito mga to, iaakyat na po. Yung medyo maliliit pa, iwan muna sila rito. Kaya po wala na pong laman nito, mga kalapatids. Inakyat ko na po sa taas. Papakita ko po sa inyo mamaya. Andito po tayo sa second floor na ayan o. Ito na po yung mga tray nila, huhugasan na po ni Kuya Toy Beats yan. Tsaka itong lilinisin ko na po itong mga pugadan nila. Ayan. So ulitin ko po, kaya po walang naman to. Inakit ko po sa taas dahil nga po tapos na sila mag-breed. Tapos na po sila na-breed. Tapos nagdulugon po sila. Kaya mas maganda, nandun sila sa malaking kulungan, nakakalipad para healthy po yung magiging kapalit ng kanilang balahibo, same time po nakakaligo at naaarawan. Ano na rin po, kukondisyon na rin po natin sila kung sakasakaling matuloy na po sila na pagbiyahe mapa Singapore, Taiwan or sa Pilipinas, at least po makakalusot sila sa quarantine. Kaya kinokondisyon po ni Kuya Toy Beats mabuti. Kailangan po maganda po ang kanilang katawan, ang balahibo po, kasi ilang beses na po akong nag-alaga ng mga kalapati sa quarantine office nila rito sa Japan. Hindi lang po sigurong 4 o 5 beses na po. Napakaraming mga kalapati na dinala ng China at saka Taiwan. Masyado po sila mabusisi. Kailangan po everyday baksakan po ng kanilang dumi. Ito po mga tray, kailangan po lilinisin. Sinasapinan ko na po ng papel. Gusto pa po nila, hinuhugasan. So ganun po sila kabusisi. Tapos ang mga balahibo, kailangan wala po silang mga kuto. Kaya kailangan nasa kondisyon talaga sila para makalusot po sila sa quarantine office dito po sa Japan. Akyat po tayo, papakita ko po sa inyo yung mga pinakawalan ko ron sa malaking kulungan. Same time, papakainin na rin natin sila at bibigyan natin ng paliguan. Ayan o. Ano na. Ready na po para kung sakasakaling matuloy ng biyahe. Mamaya ito ang gagawin ko, ito ay bits. Lilinisin ko na po ito. Alisin ko kasi ginamit po ito. May dating mga hindi pa nalinis yung loob niya. Lilinisin ko po. Ihahanda na po natin. Pang 170 birds po ata to o 80. Kung sakaling kulangin, mag-order pa po tayo para maganda pag binyahe, nandito sila nakakarga. Same time magagamit din po natin yan pag nasa Pilipinas na, kasi ito po hindi na ibinabalik dito sa Japan. Magbabayad ka lang na mahal, kaya doon na po itong mga kulungan na to, itong mga dagayan ng kalapati pambiyahe po. Mamaya pag wala na pong magawa, unti-unti lilinisin natin yan kasi mag-isa lang po tayo rito. Akyat po tayo sa taas.
Yan po yung patukaan natin, no? Dumating na, ang dami, 30 bags. Ito, tingnan mo, wala na po yung iba. Andun na po sila lahat sa sa labas. Ang naiiwan na lang po yung may mga anak. Gaya po nito. Yan. Pagka kumakain ni anak yung magulang, papakawalan na natin doon. Ito, nag-pair po ako ng bago. Titignan ko pang ilalabas na ang kulay ng anak. Ito yung matanda, oh. Meron na naman siyang inakay na isa. Pang-apat na clutch na po, puro isa. Yan. Lalabas po natin to, pero pinapalakas ko muna kasi po galing sa subo. Pag nasa labas, agawan sila, pagkain. At least dito, lalakas muna yung katawan nila. Medyo mabibilog yung katawan pag inalis na po yung inakay. Bago po natin lalagay dun sa labas. So, pakita ko po yung labas sa inyo. Ito, tayo. Andito po sila. Bernis po ngayon. Schedule po sana namin dun sa opisina ng kuhanan ng lisensya po ng Kalapate sa import license, yung accreditation ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Nung isang araw po, na hospital po si amo. Hanggang ngayon po ata nasa hospital. Kaya hindi po natuloy yung pagpunta namin. Sana hawak na namin yung para pag dumating ang go signal na pwede na magpa-quarantine ng Kalapate, is madadala na natin sila. Ito po yung personal na pili ni Kuya Toy Bits na para sa atin sa Pinas. Binukod ko na po sila. Ito po yung mga galing dun sa breederan. Personal po na breeder dito yan, mga iuwi natin kung sakali matutuloy na. Saka yung iba, yung mga anak ng mga binenta ni amo ng mga breeder, iniwan ko po yung mga anak. Kasi nga po, hindi na mauulit. Kaya miski pa paano, meron tayo dyan sa Pilipinas kung sakaling matuloy na po. Sensya na po, natagalan. Talagang hirap po magbiyahe ngayon. Nung araw po sana na maluwag pa, hindi ko naman po naisipan na magpadala sa Pilipinas kasi ang hinihintay ko po yung pag-uwi po ni Kuya Toy Bits na hindi na po muna babalik, tsaka lang ako magdadala. Kung nung pa sana po na naisipan ko na magdala na, marami na po sana nasubukan dyan sa Pilipinas. So papakainin ko po, hindi pa kumain itong mga to. Tapos palalabasin po natin para kung gusto nila maligo, makaligo sila. Mga lugon po ito ngayon. Tignan nyo po, kahapon pa walang kain to kasi wala nga po yung pasok every other day ang pasok natin, pero hindi sila ganong gutom. Dahil nga po, yung araw na hindi ako papasok dito, pinopondohan ko na po ng sinosobrahan ko para kinabukasan may kakainin sila. Yan po, oh. Nakita nyo. Ito, ang pagpili ko po rito, hindi basta itsura. Binasi ko rin po sa pedigree ng mga magulang. Ganun naman po ang talagang pagpili ng Kalapate. Saka isa po, ito po galing po talaga sa mga breeder po ni Satcho na kagaya po ni D19, ni Josephine Gordon, ni Luis Opel, na mga champion niya, sila
May bloodline din pong naiiwan dito na Hafner, na family of long distance bird na champion, yung Hafner ni Amo. At saka yung mga Jansen. Yung auto winner po, cross po ng Hafner at saka Jansen. Pero original na ginawa ni Amo na auto winner kasi nga po nanalo ng sasakyan dun sa long distance race. Nag-record po yung kalapati niya na cross, kaya ang sarili niya pong pangalan ang ginawa niya po, si auto winner. Yan po sila. Ngayon papakita ko po yun na iba pa. Bali, pagpipilian ko pa yung mga young bird dito, kailangan po kung ilan po yung permit na makuha namin. Kung 180 lang po. Sayang po pagpapasobra ko, kukumpiskahin lang. Kaya mas maganda na kung 180 lang. Kung 150 lang. Wag po, di bali pong magkulang, wag lang po sa sobra. So papakita ko yun sa labas. Ayan kalamansi natin. No? Yung mga nagko-comment nga po pala dun sa nahuli ko na yung halos taon-taon nakakahuli ko. Hindi naman po pwedeng hindi natin huliin yun dahil hindi po titigilan ng kalapate. Papatayin niya. Biro mo ang pinatay na kalapate na young bird. Pinabreed po ni Mr. Hayashi yun. Nahanapan ko po yung magulang nun na pa-champion niya. Sabi niya, i-breed ko raw. Nagkaroon ng isang anak, nakain pa. Yung pa po ang nadali. Tapos yung isa po dito sa may flyer, yung anak po ng nakatapos ng 400 kilometers na hindi na po naituloy ni Amo na sumali dahil nga po nagkasakit siya. Yun din, yung isang nadali. So dalawa po yung nadali. Ito naman po yung iba pa. Yan. Sila medyo hahabaan na rin po natin to kasi ang tagal po natin hindi na pagtsagaan nyo lang pa magmula panoorin hanggang umpisa hanggang dulo po para makita nyo naman po yung mga alaga ni Kuya Toybis na kalapate dito sa Hideo Slope, mga kalapatids. So papakainin na rin po natin sila. Hirap po ng nagbablog mag-isa na walang video cameraman kasi nga po ayan, pag ganyan lang pagpasensyahan nyo na po para lang meron po ako ma-share sa inyo dito sa experience natin dito sa paging isang loopman dito sa Hideo Slope, mga kalapatids. Ayan nyo po, medyo malapit-lapit na. Sakali kasi nilift na po ng Japan ang bird flu ban dito, kaso baka hindi magtagal kaya kailangan, sabi po ng tumutulong sa akin sa Pilipinas, bilisan daw po, kaya ito nga nangyari po na hospital po si Amo. Ganyan talaga. So pakainin po natin.
Ayan po. Ito po mga nandito mga kalapatids. Yung mga na bagabat tested na po sila ni Amo, kaya sila nagtagal dito sa loop ni Mr. Dayunin, si Amo ko. Tested niya na magmula umpisa hanggang uli, kaso hindi na po siya nakakasali. Ngayon po yung mga local buyer, sila po nagpapatunay na hanggang ngayon nananalo pa po yung mga kalapati. So nandito po yung mga sinabi ni Mr. Ayasin na yung mga nakuha niya, na na-breed niya, nag-champion yung anak, nandito po yung mga kapatid at mga kiwin. Lahat po ng breed, yung 4 po na breed. Nandito, ganun din po yung mga tiga Okinawa, tiga Hiroshima, yung mga napanalo po nila na galing sa amin. Andito po, na inanong po, pinireserve po ni Kuya Toydits para may uwi natin dyan sa Pilipinas at masubukan naman natin. Kaya handa lang po natin yung kanilang paliguan. Tapos, maliligo na yung mga pagtas kumain. Sobrang init po rito mga kalapatids. Ito, paliguan po nung isa. Oh. Yan. Tsambahan pa po kung kailan naman na may lakad kami at pupunta sana kami ron sa kukuhanan po namin ng accreditation letter at saka permit po namin ni Amo. Kung sakaling ano man ang mangyari at meron din akong hawak na permit sana ng importation. So hindi nga po natuloy dahil nga po nagkaroon po ng problema. So yun lang po mga kalapatid. Dito na po natin tatapusin itong update ni Kuya Toybit sa inyo. Baka mainip po kayo, masyado na pong mahaba. Panoorin nyo lang po magmula umpisa hanggang dulo. So marami pong salamat. Inuulit ko po, pasensya na po. Tsaka yung mga nagpapa-shoutout, nalimutan po ni Kuya Toybit yung listahan doon sa bahay. Pagpasensyahan nyo na po. At sa susunod na lang, mag-live na lang po tayo para mabati ko naman po kayo sa aking vlog. Maraming pong salamat sa mga walang sawang tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Toybit. Pakipalo na rin po yung aking reel. Maraming pong salamat. Arigato po. Salamat. Bye.